Noong unang panahon sa kagubatan ng Plugra, may isang prinsipeng nagangalang Prinsipe Hakim. Anak siya ni Hari Linneo sa kaharian ng Manase. Pumunta siya sa kagubatan upang mangaso ng makakain para sa hapunan. Habang humahanap ng matatapunan niya ng kanyang sibat, ay may nakita siyang oso. Ang oso ay may malapulang ilong at makintab na balahibo. Sa wakas, may nakita rin. Mukhang hindi kami makakapangaso ng ilang araw dahil sa oso na iyan. Inihanda ni Hakim ang kanyang sibat, ngunit may narinig siyang tinig ng babae. Wag! Wag mo akong patayin! Nagsasalitang hayop. Totoo nga ang mga engkanto. Kumalma ka! Hindi ako engkanto. Isa akong prinsesa. Prinsesa? Oo, ako si Prinsesa Sofia mula sa kaharian ng Persya. Persya? Nasa timog yun ah. Ang layo na naabot mo. Isinumpa kasi ako ng isang masamang mangkukulam. Ilang araw na akong naglalakbay para may mahingian ng tulong, ngunit tinatakbuhan ako ng mga nakakasalamuha ko. Mangkukulam? Pang ikaw pa nga ang mangkukulam eh. Inuuto mo lang ata ako para ako ang magiging sunod mong biktima. Hindi nga ako mangkukulam! Patunayan mo nga. Mukhang hindi talaga gustong maniwala ni Hakim sa mga pinagsasabi ng oso, kaya may inilabas itong korona at isinuot sa kanyang ulo. Eto may korona akong tinatago sa aking balahibo. Prinsesa ka nga. Bakit kayo sinumpa na mangkukulam? May kinalaman na ito sa aking kwintas. Kaya pala isinumpa siya ng magkukulam dahil sa kanyang mahiwagang kwintas. Ang kwintas na ito ay makapangyarihan dahil magkakaroon ka ng kakayahan na makapagbalik sa dating kaganapan. Ngunit di mo na yan magagamit ngayong oso ka na. Oo nga, kaya kailangan kong mahanap yung mangkukulam sa lalong madaling panahon o magiging oso na ako habang buhay. Tutulungan kita. Sigurado ka ba? Malayo pa ata ang ating lalakbayin. Sigurado ako. Protektahan kita sa mga masasamang nilalang. Bumalik muna si Hakim sa kanilang kaharian upang magpaalam sa kanyang ama na maglalakbay siya kasama ang kanyang bagong kaibigang oso. Inisip ng ama na nawala lang sa sarili si Hakim na kaibiganin ng oso, pero pumayag naman ito. Handa ka na ba, Hakim? Handang-handa na ako. Halika na. Naglakbay sila papuntang kanluran kung saan naniniwalang si Sofia na nandoon ang mangkukulam. Ngunit habang sila'y naglalakbay, may nakatunggalian silang masamang ibon. Ito na sa tingin niyo ang napasok sa utak ninyo upang makadaan sa lugar ko? Pakiusap, ibon kong kaibigan, padaanin mo kami. Nagmamadali kami sa aming paglalakbay. Makakalusot lamang kayo kung masasagot niyo ang mga bugtong ko. Wala tayong magagawa. Kontrolado niya ang kagubatan dito, banda. O sige na, payag na kami sa iyong pagsubok. Magsimula na tayo. Bugtong-bugtong, isang kabang, maraming patay. Ano kaya iyan? Posporo? Tama! Sunod na bugtong. Bugtong-bugtong, butot balat, lumilipad. Hindi ko alam yan. Natagalan sila sa pangalawang bugtong dahil hindi nila alam ang sagot nito. Alam ko na, saranggola. Tama! Sa huling bugtong. Bugtong-bugtong, hindi tao, hindi hayop, ngunit umiinom ng dugo. Humihirap na ata yung mga tanong. Kaya nga, hindi ko na alam ang sagot. May 5 minuto kayo para makapag-isip kung anong sagot o magiging hapunan kayo ng mga ahas kong kaibigan. Nataranta na ang dalawa dahil hindi nila alam kung ano ang sagot at nababawasan na ang orasan. Pwede bang humingi ng tulong? Sige, nakikita ito sa mga hayop. Hayop ba ka mo? Aha, kuto. Tama! Binabati ko kayo sa pagkapanalo. Nakakadaan na kayo sa aming gubat ng walang nanggagambala. Patuloy na naglakad ang dalawa hanggang sa nakita nila ang bahay ng mangkukulam. Patuloy silang naglakad ang dalawa hanggang sa nakita nila ang bahay ng mangkukulam. Nilapitan nila ang burol at doon nakita nila ang masamang mangkukulam. Napagtagumpayan mo nga talaga ang ibinigay kong hamon. Akala ko hindi ka na makakapunta dahil sa ibon kong kaibigan. Ha? Kaibigan mo yun? Oo naman. Mukhang wala namang
kahirap-hirap kung pupunta ka lang sa akin na walang mga patibong, di ba? Isa kang sakim na mangkukulam, isinumpa mo ang mga walang kalaban-laban na mga tao. Ha? Walang kalaban-laban nga ba? Alam mo ba bakit tayo sinabay ng kaibigan mong oso papunta dito? Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanungin mo yung kaibigan mong oso. Kaibigan? Anong ibig nitong sabihin? Pasensya na, Hakim. Binigyan niya ako ng utos na babalik ako sa normal kong sarili kung may lalaking prinsipe akong madadala sa pagbabalik ko sa kanya. Sige, kunin mo na ako. Basta tuparin mo ang pangako mo sa kaibigan kong oso. Hakim, hindi mo kailangan isakripisyo ang buhay mo para sa akin. Humingi ka ng tulong, prinsesa. Dapat kong gawin ang nararapat. Sigurado ka na ba sa iyong desisyon? Oo, kunin mo na ang buhay ko. Nilagyan ng sumpa ng mangkukulam si Hakim na hindi na ito mabubuhay magpakailanman. Sa kabilang palad, bumalik si Prinsesa Sofia sa kanyang dating anyo ngunit pinatulog siya ng mangkukulam. Pagising niya ay nakita niya si Hakim na nakahiga sa puno ng balete. Hakim, ano nangyari sa'yo? Wala nang sagot na nanggaling kay Hakim at hindi alam ni Sofia na isinumpa na siya ng mangkukulam. Hakim, magising ka na, pakiusap. Pasensya na sa ginawa ko. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Umiyak si Sofia sa tabi ni Hakim at may luhang pumatak galing sa kanyang mata. Biglang kuminang ang kwintas ni Sofia pati ang luha na tumulo sa damit ni Hakim. Anong nangyayari? Hakim! Hakim! Biglang namulat ang mga mata ni Hakim. Sino ka? Ako to, yung oso mong kaibigan. Ang ganda mo pala pag naging tao. May pabola ka pa. Iniyakan ka na nga ng tao. Totoo naman. Pasensya na kasi inuto kita. Ayos lang yun. Balik na tayo sa ating mga karihan. Sige. Niyakap ni Sofia si Hakim. Pagkasapit ng ilang araw, naging magkasintahan ang dalawa at masayang nakabalik sa kanilang mga kaharian. Paglipas ng ilang taon, sila'y nagpakasal. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimoyak kung nanaisin ng